treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayo magsitayo bilang paggalang po sa ating Panginoon. Pwede po ba kahit na ilang segundo lalahanin natin? Pikit natin saglit ang ating mga mata. Lalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Hallelujah. O dakilang banal na Ama na makapangyarihan. Ikaw po ang aming sinasamba sa mula po sa simula hanggang po sa pagtatapos ng aming pananambahan. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang lahat-lahat po ng aming pananambahan na ito. At gayon din po, Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito at sa nakaraang mga linggo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patnubay mo po sa bawat isa sa amin. Lord, alam po namin na sa kabila po ng pandemyang ito, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ay narariyan. Hindi mo pinababayaan, Lord, ang iyong mga nilalang, lalo't higit ang iyong mga anak, Panginoon. Wala po kami, Panginoon, pangamba. Bagamat, Lord, paminsan-minsan talaga pong hindi maiwasan, lalo na't narababalita namin
sa mga balita na maraming mga bagay, Panginoon. Ang mga ito na nakalipas, tulad po na lindol, Panginoon, bagyo. Ngunit, Panginoon, alam namin na walang forever maliban sa Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Lord, ang may kontrol ng lahat ng ito, O God. Kaya po, Panginoon, samahan mo nga po bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Mula po, Panginoon, sa magbibigay ng message, ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa Kanya ng mga sasabihin niya. Gayon din, Panginoon, ang worship, ang magbibigay po ng tugtog. Ito po ay alay namin sa inyo, Panginoon. At inihiling po namin ang bawat isa, Panginoon, ay makinig sa mensahe na iyong bibigay sa umagang ito. At dalhin po namin ito sa aming pag-uwi. Hindi lamang namin po marinig, kundi pamuhay namin sa araw-araw. Alam namin, Panginoon, na magagawa namin ito sa tulong mo, Panginoon. Salamat, Lord. Wala po salita na bigkas na kulang namin sabihin ang lahat ng kabutihan ng pag-ibig mo sa bawat isa. Gayon din, Lord, kami kuminsan ay nagkukulang, Lord, sa mga bagay na hindi kalooban mo. Alam namin, Lord, na pinatawad mo na kami. Tulungan mo nga po kami sa araw-araw. At ikaw rin po, Panginoon, ang mag-provide ng pangangailangan namin. Lalo, Panginoon, yung mga anak mo, Lord, na kasalukuyan po ngayon ay mga nangangailangan, mga may karamdaman. Ikaw na pong bahala sa kanila, Lord. Alam ko, ikaw rin po magpapagaling sa kanila. Ito lamang po masasabi namin dahil, Panginoon, hindi namin malaman kung paano namin pasasalamatan ang pag-ibig mo. Ang tanging masasabi namin, Lord, mahal ka po namin. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming pong salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Ito po aming samot dalangin na may pananalig sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Mataas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Yan. Palakpak na dinig hanggang langit! Thank you, Jesus! Thank you, Father God in heaven. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Isang amo ng blessing shout. Parang kulang na kulang ang ating energy. Blessing shout! Blessing shout! Pakisabi sa katabi, Happy Sunday, mga kapatid. Ayan. So, nagagalak ba ang lahat na muling nagbabalik ang face-to-face service natin upang papurihin, dakilain at sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen? Ayan. Magpalakpak nga po muna sa ating Diyos. Ayan. Ibigay natin ang best clap offering sa ating Panginoon. Panginoon, na nandyan palagi sa atin at hindi tayo pinababayaan sa oras ng pandemya. Amen? Sabi sa salita ng Diyos sa Psalms o Salmo 143 verse 8, bawat umaga daw ay napakahalaga. Amen? Bawat umaga ipinaalala niyo sa akin ang inyong pag-ibig dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ipakita niyo sa akin ang tamang daan na dapat kong daanan. Dahil sa inyo, ako ay nananalangin. Dahil sa Panginoon, tayo ay nananalangin. Amen? Dahil ang panalangin daw, napakagaan sa pakiramdam. Amen? Kaya bawat umaga daw, pagising natin, ipagpasalamat natin sa ating Diyos na tayo ay buhay at magpupuri sa Kanya. Amen? Kaya ngayong umaga, wala tayong gagawin kundi purihin at dakilain ang ating Diyos na buhay. Samahan niyo po kaming umawit, umindak, sa presensya ng ating Diyos. Amen! Thank you, Jesus! Mataas na palakpak! Come on, church! Yep! Come on! I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of grace. I'm surrounded
with love and tender mercy. I should freely give, so freely I receive. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of praise. I'm surrounded with love and tender mercy. I should freely give, so freely I receive. Now I've got a reason to rejoice. You're the married favors of my life. There's nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross that's plain to see, and every walk of the sea, now I am free. I'll rejoice everything you've done, everything you've done. Come on! Palakpak na sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Almost striving, 'cause I am forgiven, made forever, righteous and whole. I'm secure in this hope is hidden wavering, and my future's bright, 'cause you're the world of my life. Now I've got a reason to rejoice, you're married the favors of my life. There's nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross it's plain to see, and very walk of the day, now I am free. I'll rejoice everything you've done. Now I've got a reason to rejoice, you're married the favors of my life. There's nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross it's plain to see, and every walk of the sea, now I am free. I'll rejoice everything you've done, and everything you've done. Ikaw ay tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin. Blessing shout! Blessing, blessing shout! Come on, church! We gotta worship you, oh God! Palakpak sa ating Diyos! Come on, church! Bibigay ang best clap sa ating Panginoon! Standing under an open heaven, drenched by endless showers of grace, I'm surrounded with love and tender mercy. I should freely give, so freely I receive. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of praise. I'm surrounded with love and tender mercy. I should freely give, so freely I receive. Now I've got a reason to rejoice, over married the favors on my life. There's nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross it's plain to see, and every walk of the sea, now I am free.
rejoice in everything you've done. Now I've got enough reason to rejoice. You're a merited favors on my life. There's nothing to do with what I did. That's all about what you've done for me. And because of the cross that's plain to see, and very walk of the same, now I am free. I rejoice everything you've done, everything you've done, everything you've done, everything you've done. Salamat sa iyo, aming Diyos. Tunay nga nakarapat-dapat ka naming purihin at dakilahin, Panginoon. Thank you, Lord. Masaya ba ang lahat? Let's continue to praise our Lord Jesus Christ. Come on, church. Yes, Lord. Come on. That your grace is enough to me and to us and to all of the people. Thank you, Lord. Where is the faithfulness of God? Who rested with the sinner's heart? You lead us past to waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Oh, but your grace is enough to me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Isan pa ating sambahin ang ating Diyos. Malaya tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos. When it is thy faithfulness, oh God, who has set free the sinner's heart, who lead us past to waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. That your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Palakpak na linihan ka na langit. Yes, Lord. Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people.
people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. That your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. For the last time, that your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, Lord, that your grace is enough. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na pinupuri ka namin at sinasamba sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong kadakilaan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal na araw-araw bumubuhos ang iyong pagpapala. Araw-araw, hindi mo kami pinababayaan. Araw-araw, ang biyaya mo ay laging nandiyan para sa amin. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, ang lahat po ay alam mo sa amin, Panginoon. Pero ang papurihan ka at sambahin ay karapat-dapat ibalik sa iyo, aming Diyos. Ikaw lamang at wala nang iba, Panginoon. Tunay nga na napakabuti mo, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagtubos mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Thank you, Jesus. Let's continue to worship our God. Let's feel His presence. Thank you, Father God in heaven. Yes, Lord. Damhin natin ang presensya ng ating Diyos na buhay sa oras na ito. Pumagit na kabanal na Espiritu. Thank you, Jesus. Thank you, Father God in heaven. Yes, Lord. Yes, Jesus. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I've laid down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you. It's all because of you. The God I know, righteous and holy.
the God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the seated. The God I know, strengthens and weak. The God I know, your heart's within me. As you are, so are we. Let's continue to worship our God. Let's feel His presence. Thank you, Lord. When the stage is burnt tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I don't believe. I've laid down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you. It's all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the seated. The God I know, strength is weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. You're amazing, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. This is my cry, this is my cry, my one desire. More of you, just more of you, more of you. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. Witan po natin ang ating Diyos. This is my cry. Yes, Lord, let's feel His presence. Thank you, Jesus. Just more of you. More of you. Mataas na tinig sa ating Panginoon. This is my cry. This is my cry. My one desire. One desire. More of you. Just more of you. More of you. This is my cry. my one One desire.
This is my cry. This is my cry, my one desire, more of you, more of you. Yes, Lord. The church he knows, righteous and holy. The church he knows, faithful and true. The church he knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church he knows, light of the city. The church he knows, strength in the weak. The church he knows is strong and mighty as he is. So are we. Yes, Lord, ikaw lang ang karapat-dapat naming sambahin at purihin, walhatiin, dakilain ang iyong pangalan. Thank you, Jesus. Napakabuti mo aming Diyos. Yes, Lord. Thank you, Father God in heaven. Ikaw lamang ang aming Diyos. Diyos na makapangyarihan. Diyos na tagapagligtas. At Diyos nang hindi nang iiwan. Thank you, Jesus, that you are amazing, God. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri at pagsamba sa aming Diyos na buhay. Mataas na palakpak, palakpak na ninig hanggang langit. Thank you, Jesus! Thank you, Lord. Kulang ang palakpak na yan. Ibigay ang best clap offer sa ating Panginoon. Pwede ho bang lingunin natin ang ating mga katabi at sabihin natin sa kanila, si Kristo ang iyong lilin. Sabihin mo sa kanya, you are in Christ. The safest place in the world. Amen. Are you ready for God's word? If you are ready for God's word, can I hear your clap offering to Jesus Christ, our Lord, our King, our Savior? Hallelujah. Let us shout the name of Jesus. The name that is greater than storm, than earthquake, and this pandemic. The name of Jesus. Jesus. Shout Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala, nagpapalakas, nag-aalis ng takot. Sabay-sabay po natin sabihin today, with faith in our hearts today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen.
Okay, dadako muna tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay matagpuan sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. Wow. Sa English, how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Masarap pakinggan at talaga namang isang bagay na malaking karangalan na tayo matawag na anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan tayo ay we must align our lives to the life of God. So we should walk with God. Sa Biblia ay may tatlong karakter na tinawag silang they walk with God. Ang una ay si Enoch. Si Enoch at the age of 65, ipinanganak niya si Methuselah. At si Methuselah ay nabuhay ng 969. And the year he died, that was the year na dumating ang baha na tumupok sa sangkatauhan, liban lang sa pamilya ni Noah. Si Enoch ay nabuhay for 300 years. At siya ay kinuha ng Diyos. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Sapagkat siya ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. He walks with God. Pangalawa ay si Noah. You know the story. Sobrang napighati ang Diyos at sabi nga nagsisi ang Diyos at nilikha pa niya ang tao. Pero hindi niya pinuksa ang lahat ng mga tao. Una nga, nabanggit ko kanina, si Methuselah ay bago dumating ang baha ay kinuha muna niya para hindi na magdanas ng kalagim-lagim na kamatayan. Si Noah ay he believed on the unseen world. So, may dalawa tayong mundo, isang seen world at saka unseen world. Si Noah ay nakita niya yung isa pang lungsod, isang mundo na kung saan hindi nakikita yung kanyang pinaniwalaan. At alam niya na siya ay itinilagan Diyos na makapisan doon sa unseen world na iyon at walang iba kundi ang kaharian ng langit. At gumawa siya ng barko upon instructions of the Lord. Sumunod siya sa instruction ng Panginoon. Gumawa siya ng barko na kung saan ay pagkayari noon after 120 years. Pagkatapos na paggawa ay nagkusa na ang mga hayop na sumakay doon sa barkong iyon. Noah together with his 3 children and with their wives ay nakalula ng barko kasama ang mga hayop. At kinalugdan siya ng Panginoon. Bagamat dumating uli ang panahon, dumami ng mga tao sa ating kalikasan na nakuha natin kay Adan, na naroon ang kalikasan ng pagiging makasalanan, dumami uli ang masama. At may pinili siya na isa pang lalaki, at ito ay si Abraham. At si Abraham ay nanampalataya sa Panginoon at siya ay because of his faith with God, with our Lord, ay tinawag siyang matuwid. And God made a covenant with Abraham. Kaya tayo sa ating panahon ngayon, because we belong to Jesus, sabi ng Galatians 3:29,
kabilang tayo kay Kristo, lipi tayo ni Abraham. At ang pangakong pagpapala kay Abraham ay para din sa atin. Kaya we are blessed, we are being blessed by God sapagkat may tipan siya kay Abraham. We are blessed by God's blessing to Abraham. Okay. Dalawang bagay ang naging bunga ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Forgiveness of our sins and restorations of our relationship with God. Tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Why? Because of what the Lord has done at the cross. He died on our behalf. Kaya yung Old Covenant, yung seremonya na ang mga pamilyahan ay nag-aalay ng handog sa kasalanan, taon-taon, ay yun ay nakatuon sa when the fullness of time comes, na darating ang tunay at katanggap-tanggap na paghahandog ng innocent blood. Sapagkat ang dugo ng hayop ay kailanman hindi maaring mag-alis ng kasalanan sa libutan. Ito ay itang seremonya na darating ang panahon at dumating na nga. 2,000 years ago, Jesus Christ died on our behalf. Binayaran niya ang ating mga kasalanan, and we receive forgiveness of our sins, and we receive also restorations of our relationship with God. So our relationship with God is like that of the Father and His Son. Gayon ang ating relationship, Father and Son. This sonship belongs to every Christian. Tayong lahat ay mayroong relationship. Dahilan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ngayon nabalik sa dating original na pangitain ng Diyos para sa atin. Kaya sabi sa Ephesians 2:10, ay tayo ay nilalang ng Diyos at sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para tayo ay gumawa ng mabuti. Kaya ang titulo ng nating pag-aaral ngayon, bilang mga anak ng Diyos, is Walking as Children of God. So nabalik na sa atin ang relasyong dati na wala. When Adam fell, o nung magkasala si Eva at si Adan, God withdrew the spirit of sonship, or the spirit of God from them. At bunga noon ay nagkahiwalay na sila. But thanks be to God, ang Panginoon mismo ang nagawa na rin ng solusyon. At ang ating Panginoon Jesucristo ay napakamasunurin. However, gayon pa man, bilang mga anak, tayo ay may disiplina. Kaya kung minsan mayroon na daranasan natin ang trials and tribulations, sapagkat sa mundong ito hindi natin maalis, given na yan, na mayroong mga pagsubok. Pero we can treat these trials na discipline to develop our character. Habi sa Hebrews 12:5-11 ay ganito. Baka nakakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. At pinapalo niya ang tinituring niyang mga anak. Okay? Tiisin nyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdisiplina ng Diyos sa inyo, dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo didisiplinahin ng Diyos, gaya ng pagdisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito'y
iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating Ama, ng mga ama natin dito sa lupa, ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo nahutuwa kundi nahasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Can you say amen? Hallelujah. So, maging sa ating kapanahonan ngayon na may pandemic, base sa Word of God, we might consider this as God is disciplining us. Tayo dinidisiplina ng Panginoon. Sapagkat ang pagkakasala ni Eva, ni Adan, they step out of dependence. Umalis sila sa pagsandig. Kundi ang gusto nila sila maging malaya. At maaring sa mahabang panahon, tayo gayon din. Nakakalimot na tayo. Kung minsan tayo ay lumalakad na lang ng walang nasa sarili nating lakad. Kaya nalilimutan natin ang kanyang mga salita at palaala na ang tagumpay ay hindi makakamit ninuman sa pag-itang sariling lakas o kapangyarihan, kundi sa tulong lamang ng Diyos. And because of that, we experience these trials which we consider a discipline from our God to develop our character. So may pagkitiis. Pero, higit sa lahat, ginawa tayong mga anak. Ginawa tayong mga anak. We are called children of God. We receive the spirit of sonship, kung kaya matatawag natin na ang Diyos ay Abba, o Father or Daddy. Abba, in Hebrew culture, ito ang meaning nito ay Father. Si Jesus Christ, ang tawag sa ating Panginoon ay Abba. Gayun din, si Paul, tinatawag ni Paul ang kanyang natural father as Abba. Okay. So tayo man ay bilang mga anak, nasa atin, tinanggap natin ang spirit of sonship, kung kaya matatawag nating Daddy ang ating Diyos. Can you say amen? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. No? Romans 8:15-16. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sapagkat ang takot po ay bunga ito ng kasalanan. Okay? Ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. So, ngayon, sa pamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Hallelujah. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parihong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Can you say amen? Hallelujah. So, kailan natin itinanggap ang Espiritu ng pagiging anak? Ito isang katanungan. Paano ba, Pastor? Kailan ba natin tinanggap ang Espiritu ng pagiging anak? Or what we call this, the Spirit of sonship. When we believe on Jesus, our heart were sealed with the Holy Spirit. Sabi yan sa Ephesians 1:13-14. Sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So tayo nakarinig.
The gospel. We receive the gospel. We believe that Jesus Christ died on our behalf. Nanalig tayo. Tinanggap natin si Kristo. At ang magandang balitang iyan na nagkakaloob ng kaligtasan, sapagkat tayo sumampalataya, kaya naman ipinagkaloob sa atin ang ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Okay, kung natatandaan nyo, bago mangyari ang pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo, ay siya mismo ay nagtagubili na sa mga disipulo. At sabi niya, ito'y sa inyong kapakinabangan. This is to your advantage that I will go to the Father, sapagkat hindi tatanggapin ang ipinangako kong patnubay na wala iba kundi ang banal na Espiritu kung hindi ako pumunta sa Ama. So, ito po ang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kaya tayo na mananampalataya ay mayroong ang Holy Spirit natin at ang Espiritu ng Diyos ay nagkaisa. They are knitted together. No? Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang lubo ng lubos, ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. So kung wala sa atin ang Holy Spirit, kulang tayo. Kaya tayo ay tinatawag na tripartite being. Body, soul, and spirit. Kasi kung soul lamang, mind, will, and emotion, ang hayop, meron din yan. Meron din body. But the peculiarity of a man, meron tayong Holy Spirit na nabalik sa atin nung tayo sumampalataya. Okay. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang lubos ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay papupurihan ang kanyang kalwalhatian. So we are adopted in God's family. Napabilang tayo kasi hindi lamang mga Hudyo, kundi maging tayo ng mga Hintil. Tayo man ay napabilang. Sabi sa Efeso 1:5 ay ganito, nung una pa'y itinalaga na niya tayo para maging manak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Ang kanyang kamatayan sa krus ay para sa salvation of all. No? Kaya, anong qualification ng makaligtasan ng isang tao? Number 1, siya ay tao. Siya ay tao na nagkasala at hindi kayang makamtan ang kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan, kundi ito'y biyaya lamang na kaloob ng Panginoon. He died for and in our behalf. Hallelujah. Okay. God sent the Spirit of His Son into our hearts. So, ganyan pala yun. Sabi sa Galatians 4:6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hallelujah. So, yung Espiritu, the Spirit of His Son, ay napunta na lumagak din sa ating puso, sa ating espiritu, sa ating puso. Isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawa sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hallelujah. And because of that, ang ating Panginoon mismo, na obedient, ay kinakailangan tayo maging masunurin din. Ang ating Panginoon ay walking as children of God, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, ang ating pinakapanganay ay wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung siya masunurin, kinakailangan masunurin din siya. And we know that Jesus Christ is obedient even up to the point of death. Tandaan nyo yung sabi sa Mark 14:35-36, no? Lumayo siya ng kaunti. Ito ay noong malapit na siyang dakipin para gampanan ang mission order na to seek and save the lost. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod sa lupa at nanalangin na kung maaari ay huwag na niyang danasin
ang paghihirap ng kanyang haharapin. Kasi alam niya. Kaya nga, tumulo ng dugo. Ang kanyang imbes na pawis, ay tumulo ang dugo at tubig sa kanyang katawan. Sapagkat alam niya ang saro ng paghihirap na kanyang dadanasin. Pero sinabi niya, Ama, magagawa niyo ang lahat ng bagay kung maaari. Ang ibig sabihin, pwedeng alisin ang saro ng paghihirap. Ilayo niyo sa akin ang paghihirap na darating. Magagawa ng Ama kung maaaring ilayo ang paghihirap sa Kanya. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Not my will, but your will, Father, will prevail. Ang mga hari pa rin ay ang kalooban ng Ama. Gayon maging masunurin ng ating Panginoon. So tayo man, ang paglakad natin ay ayon sa kalooban ng Diyos na gusto niya, ang dapat natin gawin. Hallelujah. Gayang kalalim. The depth of the relationship that Jesus had with His Father has now been opened up to us through the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit na sumasa atin din ay bukas na kaya nating magawa rin ang lalim or intimate relationship ng Ama at ng Father and His Son, Jesus Christ. Gayon din tayo, kaya rin natin sa tulong ng banal na Espiritu. So sabi sa Hebrews 2, from 10 to 50, ganito, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at ginawa niya ito para sa sarili niya. Kaya marapat lang na pumayag siyang maghirap si Jesus para lubos na magampanan ni Jesus ang nararapat bilang pinagmumulan ng kaligtasan. Sa ganoon, maraming mga tao ang magiging kanyang mga anak na kanyang mapaparangalan. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang Ama ay siya rin nating Ama. Kaya hindi niya ikinihihiya na ituring tayong mga kapatid niya. Ito ang sinabi niya sa kanyang Ama. Ipapahayag ko, ito sinabi ng Panginoong Jesucristo, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo at aawit ako ng papuris sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. Sinasabi rin niya, magtitiwala ako sa Diyos at idinadagdag pa niya, narito ako kasama ang mga anak ng Diyos na kanyang ibinigay sa akin. At yamang ang mga anak ng Diyos na binabanggit niya ay mga taong may laman at dugo, naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganitong paraan, pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. So datirati tayo, pag tayo ay wala sa Panginoon, talagang sino bang hindi mahatakot sa kamatayan? Pero ngayon, sabi nga ng San Pablo sa Ephesians 1:21 ay ganito, at kung ako'y nabubuhay, ako'y kay Kristo. At kung dumating sa akin ang kamatayan, ito ay tubo, ito ay pakinabang. To live is Christ, and for me, to die is gain. Because to die is going home to the Father. So, napagtagong sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kamandag ng kamatayan ay nakapagtagumpayan niya. Kaya tayo nasa Panginoong Jesucristo, para tayong nahutulog lamang kung dumating na ating expiration date, awaiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. And we will all rise up with Him. Sabi ng Hebrews 12 verse 1, yun daw mga namatay na kay Kristo ay nasa grandstand of heaven and they are cheering with us. So they are praying for us somewhere up there. At sabi ng 1 Thessalonians 3:13, pagpaba ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang libo-libo. Ang libo-libo means representative ng figure. Unnumbered believers. No?
Kasama. Pagparito ng ating Panginoon, kaya sabi doon sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 13, unang bubuhayin ang mga namatay na kay Kristo. Kasi ang katunayan nito, sabi ng 1 Thessalonians 3:13, pagbaba ng ating Panginoon sa pangalawang Pasko, kasama niya ang grupo ng mananampalataya na nasa the great stand of heaven today. Amen. Purihin ang Diyos. For through Him, Jesus, we both have access to the Father by one Spirit. Okay. Yamang ang Espiritu ng Panginoong Hesukristo na sumasa atin. Sabi nga ng Biblia, the Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that we have now. Nasa sa atin din yon. And we have what we call the same access to the Father. Kung paano si Jesus Christ tumatawag ng Daddy or Abba sa ating Panginoon, gayon din tayo, may karapatan din tayo. Ibinigay din sa atin yon. Because why? Because we have the same Spirit. Sabi dito sa Matthew 10, Ephesians 2:18. Ngayon tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ay that is all for us, for our benefits. Kaya nga sabi, in the Old Covenant, ang tipan ay sa tao at saka sa Diyos. Ay palpak siyempre ang tao eh. Pero ang pangalawang tipan, ang tipan ni Jesus Christ ay ganito. Ang nagkasundo ay ang Ama at ang ating Panginoon Hesukristo at tayo ang beneficiaries ng kasunduang iyon. Kaya tinatawag siyang advocate to the Father, our attorney, our mediator. No? Hallelujah. Sapagkat paminsan-minsan nagkakasala pa tayo. Kaya nga tayo tinuturuan dito na tayo lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Lumakad tayo as children of God. Gayunpaman, panambitan ng ating Panginoon, huwag tayo magkasala. Gayunpaman kung magkasala tayo, siya ang ating tagapamagitan. We can start always. Nabagsak tayo, nadadapa tayo, pero hindi tayo tuluyang bumabagsak sapagkat tayo mayroong advocate to the Father or attorney to the Father. Okay. Through the Holy Spirit, our lives have been linked with the life of God's Son. With the life of God's Son. Okay. Dalawang verses ito. Romans 8:15 and Galatians 4:6. Basahin natin. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa Romans 8:15. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Nasa atin ba Espiritu ng Panginoon? Nasa atin yon. Tinanggap natin. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Hallelujah. Galatians 4:6. At dahil mga anak na tayo ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso. The same Spirit na nakikristo na sa atin din. Kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. That's why we are children of God. Hallelujah. So, we have been included in the very relationship that Jesus has with His Father. Not only have we been linked with Christ's death and burial, but we continue to be linked with Him now. Maging sa ating panahon ngayon. Huwag natin kalilimutan, tayo ay nakakabit, nakalink. Diba? Kaya sabi dito sa Ephesians 2:6, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay, kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. We were made seated with Him. So tayo ay merong hindi lamang, we are tourist. Turista lang tayo dito. We are in foreign land. At meron tayong
lugar na kung saan ay tayo ay spiritually, yung unseen world na binabanggit, na pinaniwalaan ni Noah, is the same we have today. In unseen world, heaven, which we called heaven, ay we were made seated with the Lord Jesus Christ. Kasama niya tayo. Okay. Ulitin natin Ephesians 2:6. At dahil sa pakikipagsa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Yun po. Kaya maikli lang mga panahon dito, mahaba ang ititira natin doon sa kaharian sa langit. Can you say amen? Sabi sa Colossians 3:1-4, ganito, binuhay kayong muli. So, ito nagsusupplement doon sa Ephesians 2:6. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. So, tayo dati mga patay. Sabi sa, I remember, paborito ko po yung si Prophet Ezekiel. Nung siya ay dagiti ng Espiritu ng Diyos at diniles doon sa lambak, sa bali, at tinawag iyon the Valley of the Dry Bones. Bakit? Naroon po mga buhay na tao. In person, they are living. Pero nung imulat niya ang kanyang spiritual eye, during the time ay spiritual eye, hindi natural eyes, kundi spiritual eyes, ay ang nakita niya ay mga patay. Buhay, pero patay sa paningin ng Diyos. Kaya sabi sa kanya, magpahayag ka para magkaroon sila ng litid, magpahayag ka para magkaroon ng laman, hingahan, yung very breath of God na nawala, ay gusto mapasauli. Kaya, nung magkasala si Adan, sabi ko nga, God withdraw His Spirit at nabalik ang Espiritong iyon sa atin. At tayo ngayon yung tatak ng pagiging anak na tayo ng Panginoon. Can you say amen? Sabi dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo. Okay? At hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Purihin ang Diyos. So, kung minsan, sabi nga sa verse 2, ituon ang isip nyo hindi sa mga makamundong bagay. How do we walk? Do we walk in accordance with the world standard? Or do we walk according to God's design for us? So, huwag natin kalilimutan. At ngayon maaaring nangyayari, kaya nasulat ito, ay kumisan ay tayo ay nagde-detour pa. Ito ay isang parang pamanhikan din. Kaya ituon ninyo ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Iwasan na natin ito. Sapagkat namatay na kayo dati, sa dati nyong buhay, no? We are now a new creation. Ang itinubos sa atin, precious blood of the Lord Jesus Christ. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo. Hallelujah. Okay. Kaya, yamang tayo mga anak ng Diyos, tayo tagapagmana. We were made heirs. Now we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. Sabi ito sa Romans 8:17. Tayo ay tagapagmana. Sabi sa Romans 8:17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos. At kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayong kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayo kasama niya.
Hindi nangako ang Diyos na sa buhay natin sa mundong ito ay puro glory lamang pag ikay Kristiyano. Hindi nangako ang Diyos. At manapay, nasabi niya, sa mundong ito ay may mga pagsubok. Hallelujah. Kaya sa pagsubok, magtitiis. Kaya meron daw, siyempre, pag ipagsubok, ang bunga nito ay mayroong pain. At ang sabi, mayroong gain. Pag may pain, mayroong gain. Pag may sufferings, may blessing. No? Our inheritance. So because we are heirs, mayroong mamanahin tayo. Di ba yung mga tagapagmana, ano bang mamanahin mo? Ano mamanahin natin? So ito, tingnan natin, our inheritance. Because we are co-heirs with Jesus, our inheritance involves, number 1, the name of Jesus. Tandaan natin ito. Itong ating mana, to use the name of Jesus. Sabi nga ganito sa John 14:13-14, ganito, at anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan, yun, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan. Can you say amen? Sabi sa 16:24, John 16:24, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. So, of course, not to mention how we walk as children of God. Di ba? Sabi ng salita ng Diyos, kung kayo na mga tampalasan ay pag humingi ang inyong anak ng tinapay, hindi nyo sila bibigyan ng ahas. No? Higit, lalo na ang ating amang nasa langit. No? Higit siyang mapagbigay ng mabuti para sa atin. Can you say amen? So, anuman ang hilingin, we can use as our authority to ask from the Father the name of Jesus. The name of Jesus. Hindi tatanggihan. Sabi nga sa Matthew 18:19, ganito, when 2 or 3 or even more are praying in my name, I am in the midst of them, and asking anything from the Father, ay aking ipagkakaloob. No? So, hindi rin tatanggi. Pag dalawa ang nanalangin, o higit pa, ang nahumiling, we made our request to God. Hindi tatanggihan tayo, ipagkakaloob. Naalala ko yung basic knowledge na natatandaan ko kung paano manalangin. Number 1, sideline lang ito. You begin your prayer with a praise, and end up your prayer with also a praise, thanksgiving. Magpasalamat at sa huli, pasalamat uli. Why? Kasi sa loob, nakapaloob doon na hihingi ka ng tawad. So hingi ka simpre ng tawad. Because God is holy. And no one can see the Lord unless he or she is holy. Kaya ang holiness, kailangan makakapto yung holiness. At ang holiness natin ay ginawa ni Jesus Christ. However, nagkakamali tayo. Of course, magsimula ka ulit, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Patuloy na lumilinis ang ating Lord Jesus Christ, the blood of Jesus, continue to cleanse us from all our unrighteousness. Parating naglilinis. Then, make your request to God. Make known your request to God. So, ibig sabihin, pasasalamat, pagkatapos ay hingin ng tawad sa Panginoon, then hilingin mo kung anong gusto mo, then magtapos ka ulit sa pagpapasalamat. So, sabi sa Mark 11:24 ay anuman ang iyong hinihiling sa panalangin ay paniwalaan mong natanggap mo na at mahatanggap mo nga. So yun po, hindi kayang tumanggi
ang ating Panginoon. Marami na po ang karanasan dyan. Napakarami ko pong mabibigat na bagay na hiningi at kung paano tinanggap ko ang kahilingan ngayon. It's all history. Alam na ninyong iba. Okay, purihin ang Diyos. Everything in heaven, ito pa. Ano man daw ang nasa everything in heaven and on earth ay para din sa atin in our inheritance. Ephesians 1:22, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang Pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia. Ikabubuti natin. We are the church. So, heaven and earth, ano man na naroon. No? Okay. The kingdom, kaharian. Sabi sa Mateo 25, so hindi pa maaari sa atin yung kaharian. Di ka, remember, Ephesians 2:6, we were made seated with Him in the heavenly place. Okay, sa Matthew 25:34, ganito, pagkatapos bilang hari, ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin nyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang mundo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So yun po. Ano pang ating inheritance? The Lord Himself. Ang Panginoon mismo ay ating inheritance. Salmo 16:5. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. My future is in your hands. You are my refuge. You are my provider. You are my promise keeper. You are my miracle worker. Sabi ng awitin. Okay, as Christians, we are going to end on this verse. As Christians, we have been born again into a living hope. Purihin natin, 1 Peter 1:3-4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakila niyang awa sa atin. Ipinanganak tayong muli sa mag-itan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nahasira, at hindi kumukupas. Hallelujah. God has a goal for His children that we will grow up to become matured sons like Jesus the Son. Amen. Okay. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya po, ang katulad natin ay si Jesus Christ. We must be like Christ. Kung ano ang kanyang paglakad bilang masunurin, dapat tayo rin. Sapagkat doon pa man ay itinalaga ka na maging anak at maging kawangis. Kaya sabi ho doon sa 1 Thessalonians 5:23, sabi ni nawa pagdating ng Panginoon Hesukristo, makita tayong masumpungan tayo na tayo banal sa ating katawan, kaluluwa at espiritu. Why? Pagkat gayon po si Christ. Gusto rin niya ng ating Panginoon Hesukristo na tayo tinawag niya mga kapatid. Because we have the same spirit, just like what He has. Ay tayo ay makatulad niya. Hallelujah. Dear friends, now that sabi ho ito sa 1 John 3:2, now we are the children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Jesus appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sa Tagalog, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Let's pray. Ama mapagmahal,
Salamat sa banal na Espiritu na gumawa ng agenda ng pagtuturo sa araw na ito. At salamat na ako'y ginamit mo lamang as channel of blessing sa aking mga kapatid. Kaya Lord, nananalig po kami na bagaman sa aming kapanahunan ngayon ay may mga nagaganap na sa paningin namin o sa paningin ng bala na unang tao ay hindi kaya-aya. Pero sa kabila nito, ito ay sabi na Romans 8:28, wala nagaganap na hindi sa ikabubuti. Nananalig po kami, you are in full control. At kami bilang iyong mga anak ay lalo mong hinuhubog na manalig ng lubusan sa iyo. Maging depende kami sa iyo. At lumakad kami ayon sa iyong kalooban. At pagkatapos, ito'y panandalian lamang ang mga pagsubok na ito. Tinuturuan mo lamang kaming magtiis. Tinuturuan mo lamang kami na ma-develop ang aming karakter ng lubusan pang pananalig sa iyo. Sapagkat ikaw may-ari ng lupa at kami tinawag mong mga anak at takapagmana ng kaharian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless you all. To God be the glory. Magsitayo po tayo. Ihanda po ninyo ang inyong communion elements. Kung buksan, sabay-sabay po natin tatanggapin. Ang ginagawa po nating selebrasyon ng hapag ng Panginoon ay pagulita o pagkasadula ng tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo mahigit ng 2,000 taon na nakalilipas. At ito po ang kanyang tagpili na alalahanin po ito, kaya po sa bawat gawain natin, although the centrality of the worship or the centrality of the gospel is the Word of God, ay hindi maaaring ihiwalay natin ang selebrasyon ng hapag ng Panginoon. Atin pong iniaalala ang kanyang tinapos na gawa. Ang tangan po nating tinapay ay nagsisimbolo ng kanyang katawan. Siya po ay nagdusa. Sabi ho ng 1 Peter 2:24, sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Pwede po nating i-appropriate ang kanyang salitang ito na kung ikay may dalang suliranin, kung may dalang kang sakit sa iyong katawan, ito po ay nagpalaala na ang lahat ng bagay na negatibo sa ating buhay o suliranin ay binakasalan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sa iyong pananalig, tayo po ay we were set free. We were healed. Amen. Tagapin po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. I declare that you are healed. Amen. Ang inumin pong ito ay nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon na ito po ang kanyang tipan sa atin na sa minsang paghahandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo ay yung requirement
nakabayaran ng kasalanan, kamatayan, ginawa na niya para sa atin lahat. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. In the name of Christ, I declare that you are forgiven. You are freely forgiven. In Jesus' name, amen. Sa bilang po 3, sabay-sabay po natin itong babanggitin. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng mensahe natin sa araw na ito. Talaga pong kailangan natin ngayon sa nangyayari sa mundo ay hope. Kaya dadako na po tayo sa giving. Bakit nga ba tayo dapat magbigay? Paano tayo nagbibigay? Dahil para tayo makapakinig ng ganitong mga salita. Maring minsan maisip natin ba tayo magigiving, wala namang HPM ngayon? Saan ginagamit? Hindi niyo po ba alam na yung mga binibigay niyo, yan, ginagamit po sa kuryente, ginagamit natin dito sa church, sa mga leaflets na ginagamit natin dyan, yung mga sulat. Kaya hindi natin alam, nakakatulong din tayo kahit paano kay Lord. Kaya huwag po tayo mangga-atubiling magbigay. Kung isip po natin wala tayong mabigay, punuin niyo po ang inyong sobre ng inyong oras, ng inyong isip kay Lord, ng inyong panahon, gaya ng ginawa nyo ngayon kahit mabagyo nandito kayo. Napakalaking bagay po kay Lord yun. Bilang pagbibigay natin sa Kanya ng pasasalamat sa binigay niya sa atin. At ang hope po ay napakalaking bagay na dapat natin mga pangawakan dahil sa gaya ng nangyayari sa panahon ngayon. Kaya taas po natin ang ating mga kaloob at ating pong Dear God, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan niyo na naman kami ng pagkakataon para makapagkaloob sa inyo. Tunay nga pong napakabuti niyo sa kabila ng nangyayari. Nandito pa rin po yung mga blessings ninyo. Nandito pa rin po kami sa lahat na nangyayari sa mundo. Sa maliit na bagay na aming na ipagkakaloob sa inyo, napakaliit po nito para maibalik ng pasasalamat. Maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakapagpakaloob, kayo pong magbigay sa kanila ng kakayanan at ibigay niyo po sa kanilang kaisipan na napakahalaga
ang pagbibigay. Sa inyo po nanggaling ito at sa inyo po namin ibinabalik para sa inyong kapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manalangin po tayo. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be upon you all. In Jesus' name, amen and amen. Our worship service is over. See you next Sunday. Dalawang services na po tayo ulit next Sunday. Pagpalain po